Umalis ako sa aking comfort zone kahit walang kasiguraduhan. Japan was safe. Canada is unknown. Hello guys, ako nga pala si Bryson TV, galing Japan at nag-cross country papunta dito sa Canada. At ito ang aking kwento. So what's up minasang kung ngayon mas yun, may pipick upin muna tayo ngayon, no, na item nakita ko sa sa marketplace. So dito kasi sa Canada active yung yung Facebook marketplace dito, kaya marami kaming nabibiling mga murang gamit. Kaya eto, pipick up muna kami. Kasama ko si Boss Rio. Yun, no. Mag-aalas 5 na ngayon ng hapon dito sa Canada. Medyo umuulan lang. Natunaw na yung mga snow. Si Rio galing yung Quebec. Lumipat siya dito sa Nova Scotia. Yeah. So ayan, mga medyo madilim na, pero sa cellphone maliwanag pa. Ayan. So, nakuha ko na. Yan, binenta niya ng $30. So sa Amazon kasi nasa $60 or $75. So nakuha ko lang ng $30. Good deal, right? So yun guys, nakuha ko na at balik na ulit tayo sa ating kwentuhan. Bye-bye. Marami nagtatanong at itong katanungan na ito ay akin lang sasagutin. Ay, sabi nila, ang madalas nilang tinatanong sa akin, kamusta na nga ba ako dito sa Canada? After ko mag-cross country from Japan, at mahigit 2 taon na rin ang nakalipas. Ito ang aking kwento. Ibabahagi ko sa inyo. Tara! Sa Japan, nasanay ako ng katahimikan, ng respeto sa oras. Alam nyo naman sa Japan na talagang napaka-strict nila pagdating sa oras. Parang sa Japan, parang nakaset na yung aking mga galaw doon. Everyday routine. Ganun lang, ng ganun. Doon ko natutunan magtiyaga o respeto, pagiging consistent sa bawat gagawin. Pero sa kabila ng lahat, parang may kulang at may tanong. Hanggang dito na lang ba ako? Sa mga tanong na yun yung nagtulak sa akin na makaisip na magpunta dito sa Canada. Hanggang saka nakahanap ako ng oportunidad. Pabilisan na natin ang kwento. Naalis na ako ng Japan at nandito na ako ngayon sa Canada. Hindi madali ang magdesisyon na umalis. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil takot kang sumubok ng iba, takot kang umalis sa iyong comfort zone. Japan was safe. Canada is Maminsan-minsan, kailangan mo piliin ang takot na mayroong pag-unlad at pagbabago. Kaya isang araw, sabi ko sa sarili ko, susubukan ko kahit natatakot ako. Pagdating ko sa Canada, huminga ako ng malalim. Diretso ang mga tao. Baga, straightforward sila. May space para maging ikaw. Napakalawak ng Canada. Pero hindi ibig sabihin na madali. May culture shock, syempre. Yung homesick, hindi ko halos naramdaman. Kasi nga, galing na ako ng Japan at nasanay na rin naman ako. Minsan, napapatahimik ako, nakatingin sa bintana at napapatanong, tama ba ang ginawa ko? Tama ba ang desisyon kong ito? Walang kasiguraduhan, walang pamilyar na sistema, pangarap lang ang dala. May mga gabi na napapaisip ako, tama ba ang naging desisyon ko na umalis ako ng Japan? Hindi lahat ng hirap ay sinyalis ng pagkakamali. Minsan, sinyalis lang siya na may plano ang Panginoon para sa iyo. Kung plano mo talaga mag-Canada, makinig ka. Ito ang maibibigay kong payo sa iyo. Una, kung takot ka, okay lang yan. Normal lang yan. Lakasan mo ang loob mo kasi dala mo ang pangarap mo.
At hindi lang para sa'yo, pangarap pati ng mga taong umaasa sa'yo, yung mga taong sinusuportahan mo. Pangalawa, huwag mong ikumpara ang simula mo sa gitna ng kwento ng iba. May kanya-kanya tayong timeline. At kung kukumustahin mo naman ako dito sa Canada, ito lang masasabi ko. Mas matapang, mas determinado, at punong-puno ng pangarap. Iyan ang masasabi ko sa'yo. Muli, eto si Bryson TV. Maraming salamat sa inyong suporta at maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakarelate ka sa bidyong ito, i-comment mo rin ang iyong kwento. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. Hanggang sa muli, see you on my next vlog. Bye-bye. Ang lamig, minus 17 degrees ngayon dito. Whew.